Okay mga ka-idol, ito panoorin natin ito. Si the general viewpoint sa kanya reaction opinion tungkol dito sa mga pasabog ni Leandro Levisti. Huwag natin patagalin mga idol ito. Panoorin na natin ito si General. Title niya is Nag-away-away na yung mga aso ni Ngagba at Tambi. So tungkol ito sa una, pahayag ni Jose Claire Castro na chismis lang daw yung listahan na hawak ni Congressman Libeste dahil hindi naman na-authenticate. Nako, umalma si Senator Lacson. Sinabing chismis. Sabi niya, ito ang kanyang to prematurely dismiss the probable involvement of some members of the cabinet as hearsay may be interpreted as a euphemism for cover-up. So, magot si Auntie Claire. It is not acceptable to insinuate that the palace is covering up for someone. Ayan. So yun nga no, mga ka-idol, sila-sila na, no? Sila-sila na, nag-away-away ito. Siyempre si Lacson, Marcos to, di ba? Ngayon si Auntie Claire ay tagapagsalita ni Marcos. Sila-sila na, dahil nag-anuhan na siya kasi si Lacson kumampi dito kay ni Levisti, Tuloy natin panoorin. Mabigat ang akusasyon. Ito balita ng Net25 tungkol pa rin sa issue na yon. Pakinggan natin yung Mga idol, panoorin natin, pakinggan natin ha. pag umalman si Senator Lacson. Umalma na ha. Ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Yan na mga mainit. Yan. Ulat na may ilang miyembro umano ng gabinete na sangkot sa DPWH insertions ng budget noong 2025. At ayon sa mambabatas, hindi masisisi ang publiko kung nawawalan na ng tiwala sa gobyerno dahil sa korupsyon. Nean Corvera sa balita. Nagbabala si Senator Ping Lacson na maakusahan ang Malacanang ng cover-up o may pinagtatakpan matapos sabihing hearsay lang ang mga reports na ilang miyembro ng gabinete umano ang nasa likod ng mga insertions sa pondo ng DPWH sa 2025 budget. Nauna nang sinabi ni Presidential Communications Office Jose Claire Castro na hearsay at walang probative value ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Levisti laban sa mga cabinet officials. Pero ayon kay Lacson, masyado pang maaga para sabihin ng Malacanang na walang batayan ang mga aligasyon at dapat magsagawa muna ng malalimang investigasyon bago maglabas ng pahayag hinggil dito. Katwiran ng senador, may mga mahalagang ebidensya na magpapatunay na may nangyaring insertions sa mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na dyan ang testimonya ng mga testigo na suportado ng mga ebidensya at pinanumpaan sa investigasyon ng Senado. Binanggit din ng senador ang posibleng pagtukoy sa web of accounts na magtuturo sa paggalaw ng mga pondo sa tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Babala ng senador, hindi kakayanin ng gobyerno na baliwalain ang galit ng publiko dahil sa tindi ng korupsyon sa mga nadiskubring palpak, substandards at mga ghost flood control projects. Hindi rin anya masisisi ang iba't ibang religious group at mga organisasyon bakit nagsasagawa ng mga protesta dahil yan sa kawalan ng tiwala sa gobyerno. Nean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag. Okay. So, saludo ako kay Senator Lacson itong stand niya na ito. Okay? Nung una, medyo nadismaya ako sa kanya nung sinabi niya na yung 100 billion alleged insertion na utos di umano ng Pangulo, na sinabi niya na walang natanggap na kickback ang Pangulo. Conclude na siya kaagad. So, dismayado ako doon. But
this time around, agree ako sa kanya na parang cover up nga ang nangyayari. Anyway, tama naman yung sabi ni Claire Castro na walang probative value dahil wala naman si ano. Ang makaka-authenticate lang nun si Yusek Cabral or si Secretary Vince Dizon. Ang pahayag ni Secretary Vince Dizon is wala siyang ina-authenticate. Parang ano na siya? Nilaglag niya na si Congressman Libeste. At ito naman, nasa ano na tayo ngayon dito, yung Battle of Public Perception. Court of Public Perception. Totoo nga, sa batas, hindi magagamit yung listahan na hawak ni Congressman Libeste sa anumang korte kasi nga wala na yung gumawa. Kaya lang, ang taong bayan, hindi mo masisisi kung ang kanilang paniniwala ay talagang may kobra. Kaya, tingnan nyo, yung lumabas na survey ng SWS, negative 3% na ang net trust rating ng Pangulo. Bagsak. Sa Mindanao, mas malala pa eh. Ano yun? Negative 37%. So, bahala ang Malacanang paano nila i-deal itong mga issue na ito. Ang greatest challenge ng Malacanang ngayon is paano nila mabawi ang tiwala ng taong bayan. As of now, lumalabas na marami na ang nadidismaya sa administrasyong ito. Surveys will tell it. Yung Pulse Asia Survey, anong buwan ba ito? Nakalimutan ko na. September ata na, 97% sa mga respondents ay sabi na may talamak na korupsyon. Sa SWS, September survey din ito, nagsabi 84% nagsasabi na talamak ang korupsyon. Wala na. So, yun ngayon ang dilema ng administrasyong ito. And as a result, yun na, nawawalan na ng confidence ng business community, local and foreign investors, nawawalan na. Kaya ang ating ekonomiya talagang aminado ang administrasyong ito na very sluggish ang ekonomiya natin. Kaya ang utos ng administrasyon sa kanilang mga economic managers is revive this slumping economy. So, sana ma-revive nila dahil kawawa ang taong bayan pag tuloy-tuloy ang pagbulusok ng ating ekonomiya. Napahayag ni Vilma Santos na iniugnay ng marami bilang pagmamataas at pagmamaliit sa mga karaniwang mamamayan. Okay, so in fairness kay Governor Vilma Santos, nagpaliwanag siya. Mayroong press release ang Office of the Governor na hindi daw ganon ang kanyang pinupuntirya. Ang kanyang tinutukoy daw mga fake news. Ano daw, magbantay daw tayo na wag lang basta-basta maniwala sa mga fake news. Ba't ako, pinanood ko yung kanyang salita. Very clear man yung sinabi niya na kaya kami tinitira dahil nasa taas kami. Sila na tumitira nasa baba. Very, very clear yung pahayag na yun. Kaya bahala na ang taong bayan kung alin ang paniwalaan nila. Basta ito na ngayon sa age of social media, hindi ka na basta-basta magbitiw lang ng salita dahil babatikusin ka talaga ng taong bayan. Hindi kagaya noon na mainstream media lang, yun lang ang source ng balita.
social media ngayon. Ang daming mga vloggers na Tama. nagpapaliwanag. Mm. So, ang lesson learned dito is bilang public official, huwag balat sibuyas. Tama. Merong desisyon Dapat ng Korte maingat. Suprema tungkol niyan. Mm. Sabi ng Korte Suprema nakalimutan ko na yung detalye, basta ito. Sabi ng Korte Suprema, kung ikaw public official, it's incumbent upon you, your office, na batikusin ng mamamayan dahil parte yun ng demokrasya. Kaya, kung gagawa ka ng mabuti, hindi ka naman babatikusin ng mga netizens, di ba? Yung ginawa ng husband niya, talagang sobra naman yun. Pinakialaman nila ang pera ng PhilHealth, 60 billion. Hirap na hirap ang mamamayan pag na-hospital, kaunti ang benepisyo. Tapos sabi nila, excess funds daw yun, kaya ginamit sa flood control projects. So ngayon, nagsalita ang Korte Suprema, unconstitutional. So, kung ano-ano pang rason palusot ni Executive Secretary Recto Recto. na common sense lang daw yung ginawa niya. Ano man sabi niya, yung ginawa niya daw is politically wrong but economically correct.